when I was still uncertain of the truth. Sleepless nights that turn to days, alone inside an empty space, counting on someone to see me through. And if there's one thing I know, it's you would never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus help to find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, how can I convince your heart if only find you through the dark, and only He can make your blind eyes see? If we speak for lost things found, or lives that have been turned around, then tell me who knows better, child, than you. And if there's one thing I know, it's you would never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, is Jesus help to find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, I would never stake my life on any lesser things, but the cross of Christ where He gave His life to ease my suffering. If there's one thing I know, it's you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus help to find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, if there's one thing I know. Ako tamong gihangyo sa pagduko na pud sa inyong mga ulo alang sa tong pagampo. O Dios nga balaan ni aning adlaw nga ipapahulay. Dako na pud among kalipay nga kami naghiusa sa pagsimba sa imong nga ngalan. Panalangini ang among pagkatun-an karon. Panalangini usab ang YouTube channel. Panalangini usab ang mga viewers kung asa man sila karon. Ayaw sila kalimti sa panalangin spiritual, material, pisikal. Lubos tanan Ginoo ang among patigdugtong diha kanimo pinaagi niini nga pulong mahimo nga ikaw mahimuot sa matag usa ka na. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Jesus nga manunluwas. Amen. So, happy Sabat na pod kanatong tanan. Pasalamatan nato ang awit nga gihalad karon sa akong anak, Sister Ila Serrano. So, happy Sabat kanatong tanan sa tibuok kalibutan nga nagasubaybay sa tuwa nga YouTube channel. So sa gihapon ako naghangyo
sa matag usa kanato nga kadtong mga membro ninyo sa panimalay nga wala pa subaybay sa tuwa nga YouTube channel o naka-subscribe. Palihog, subscribe mo sa tuwa nga YouTube channel. I-type lang ninyo ang akong pangalan, Jiwi Serrano. O kaya mo kalimot, pagpindot sa notification bell aron ma-update pud mo sa tuwa nga mga programa sa tuwa nga channel. So, alang sa mga kaigsunan nga naa karon sa laing nasod, labi na sa tuwa nga General Conference Session, mura katapusan na karon nga adlaw sa mong session, mong adlaw nga ipapahulay. Atong pasalamatan ang atuang mga pangulo nga napili karon nga panahon. So, praise the Lord nga sa gihapon ang atuang presidente sa tibuok kalibutan, si Elder Ted Wilson, siya gihapon magadumala kanato sa atuang iglesia sa tibuok kalibutan. So, pasalamatan usab nako ang mga kaigsunan sa atuang nag-assign na nato sa Pagadian Central Church. Salamat sa inyong suporta. O sa akong mga amigo nga nagapadayon sa pagsubaybay, sa pagtanaw sa tuwa nga YouTube channel. Labi na sa lingnasod nga sila nag-request gayod nga magapadayon kita sa buhat. Aron usab sila makapaminaw sa pulong sa Ginoo. So ang atong title na pud sa tuwa nga mensahe karon, God's purpose is greater than trials. Kini atong tukion sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 9. Kini nga bersikulo diri nato makita nga ang purpose sa Ginoo sa matag usa kanato mas labing dako pa gid ay sa trials, sa mga pagsulay, sa mga tentasyon sa atong kinabuhi. Usahay na mga tao nga moabot ang pagsulay kanila, madiskuryo dayon sila. Apan tun-an nato karon kay mas dako kaayo ang katuyuan sa Ginoo kaysa tuang nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nagatuo ko mga kaigsunan nga walay tao karon nga wala gid nakaagi og mga trials sa ilang kinabuhi. Tanan kita nagkalilahi kita mga trials sa atong kinabuhi. So atong tun-an karong adlaw nga ipapahulay, kining God's purpose is greater than trials. Naidako nga pangutana karong ka adlaw nga ipapahulay. What is the purpose of God? Unsa may purpose sa Ginoo mga kaigsunan? Unsa may purpose sa Ginoo kaninyo o kanako? Kanatong tanan. Unsa may purpose sa Ginoo? Sumo kini ang atoang tukion karon kay mas dako ni siya i-compare sa mga trials sa tuwang kinabuhi. Nayuban nga mga tao nga moabot ang pagsulay, mga tentasyon, trials sa ilang kinabuhi, ang uban dili makagwanta, magpakamatay, wala sa pagpangalagad, daghan kayo nga nangabungkag ng mga panimalay tungod sa mga pagsulay nga maabot sa ilang kinabuhi. Apan hinumduman nato mga kaigsunan, ug atong tukion karon nga mas dako kaayo ang purpose sa Ginoo kaysa mga pagsulay. So unsa kining purpose sa Ginoo? Number 1 mga kaigsunan, ang purpose sa Ginoo, gusto sa Ginoo sa nakadaiya nga mga trials, mabat na nato ang dako kaayong nga kalipay. Greatly rejoice in the various trials. Tungod kay sa 1 Peter chapter 1 verse 6 mga kaigsunan, nagaingon diri, in this you greatly rejoice. Pinaagi nina ni mga kaigsunan, atong himuon ang dako kayong kakalipay. Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Sa Bisaya mga kaigsunan, nindot kayo ang iyang pulong nagaingon diri, versikulo 6 sa unang Pedro, versikulo 6, nagaingon diri sa Bisaya,
Kini igakalipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pagantuson sa makadiyot ang nagkalinglaing nga mga pagsulay. Handom sa Ginoo mga kaigsunan, dili ra ni siya taas nga panahon. Kundi hamubo ra ni siya, makadiyot ra ni siya. Busa luyo sa mga pagsulay, gihandom sa Ginoo ang iyang purpose nga kita makabaton og dako kayod nga kalipay sa nagkalinglaing nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Murag lisod palandungon mga kaigsunan nga kung naay mga pagsulay sa atong kinabuhi, maglipay hinuunta. Lisod kayo palandungon apan ang Ginoo nagaingon sa matag usa kanato. Maglipay kamo dako gyud nga kalipay. Kay kining mga butang nga hamubo ra ni siya mga kaigsunan. Magkalipay kita sa nagkadaida lain-lain nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga pag-antos. Kini nga mga pag-antos makadiyot ra ni siya. Dili kayo ni siya mulungtan. Busa handom sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo, makabaton kita kalipay luyo sa mga pagsulay. Diri sa letter A mga kaigsunan, usahay makabaton kita mga pagantos, mga kasakit, apan tambag sa balaan kasulatan, greatly rejoice in the times of pain and suffering. Ba't na nato ang dako nga kalipay sa kalisod? Sa atong kinabuhi karon, kung namatikdan ninyo, sa una nga panahon, katong miagi nga mga tuig, ang gasolina barato ra gyud. Ang crudo barato ra gyud. 30 pesos, 33, 34, 34, 80, 34, 15, ing ana ang atuang nga mga presyo sa gasolina ug crudo. Apan karon nga panahon mga kaigsunan kung tanaw nato, bisag sa Manila, bisag sa laing lugar, sila nakatagamtam na ang diesel 92.30 pesos. Ang silver mga kaigsunan 97.54, ang platinum 97.90. Dito sa Shell mga kaigsunan 92. Ang regular nga crudo, dayon ang beef power mga kaigsunan 99.45. Hapit na mag 100. Posible nga mga 100 gini siya. Pait kayo palandungon. Gaantos ang mga tao tungod sa mahal nga palaliton. Apan ang tambag sa Ginoo, greatly rejoice. Magkalipay tagdako, luyo sa mga pagsulay ni aning kalibutan. Grabe kini nga hagit sa kinabuhi. Nga bisan sa mga kalisod, sa kamahal sa palaliton, apan nagatambag ang Ginoo nga himuon nato nga magkalipay kitag dako diha sa pagsulay o various trials, kasakit o mga pagantos. Letter B mga kaigsunan, greatly rejoice in the times of troubles. Abay mga kalipay, makabaton matag kalipay sa mga kaguliyang away ni aning kalibutan. Tanaw na to ang ulagway mga kaigsunan, ang Russia ug ang Ukraine, grabe hangtod karon. Gaaway gapon. Apan makabaton ka tagkalipay ni ana mga kaigsunan. Ang kasub-anan nagpasulabi mao kini mga pagsulay sa atong kinabuhi. Apan nagatambag ang balaan kasulatan, ang purpose sa Ginoo. Wala ang purpose sa Ginoo nga magkalipay kita luyo sa mga kaguliyang ni aning kalibutan. Letter C mga kaigsunan, greatly rejoice even in the times of pandemic. Sa pandemic, daghan kay nga matay sa COVID. Daghan kaayo nga nawad-an og paglaom. Apan nganong nagatambag pa man siya ni ani nga teksto sa unang Pedro nga magkalipay kitag dako luyo sa mga pagsulay. Kay kining mga pagsulay di ayon kaigsunan, sumala sa teksto,
hamubo ra ni siya nga panahon. Apan ang purpose sa Ginoo pagkadako sa purpose sa Ginoo. Usahay sa atong kinabuhi mas hunaw-hunaw nato nga mas dako ang pagsulay kaysa purpose sa Ginoo. Apan karon nga study nato, mas dako ang purpose sa Ginoo kaysa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sa gibasa nato ganiya sa bersikulo 6 ng Kingsunan, for a while, a little while, gamay ra ni siya nga pag-antos sa atong kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo nga magkalipay kita, mao kining purpose sa Ginoo nga magkalipay kita bisan pa sa panahon sa pandemic. Kaya nga naman mga kaigsunan, nganong magkalipay man ta ni aning mga panahon sa kalisod. Kaya nga no, ang Luke 21 verse 28 nagaingon siya, now og karon when these things begin to happen, og kining mga butang magsugod na, look up and lift up your heads because your redemption draws near. Mga kaigsunan, mao di ay ning ingon sa Ginoo. Nga sa unang Pedro 1:6 nga magkalipay kamog dako kay kining mga pag-antos hamubo ra ni siya. Kay kini di ay mga kaigsunan ang purpose sa Ginoo nga magkalipay ta, kay kun moabot na ning mga butanga, mga kalisod, mga kaguliyang nag-ingon ang Balaang Kasulatan, kun moabot na kini, tutok kamo sa langit. Ang inyong mga ulo ihat dito sa taas, tungod kay ang inyong kaluwasan nagkaduol na. Ing-ani di ay ang purpose sa Ginoo. Nga dili ta niya pasagdan luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga pag-adtos. Hinuon ipalipay pagani ta niya luyo sa mga pagsulay. Mga kaigsunan, ang pagsulay lumalabay lang. Ang purpose sa Ginoo nga bisan sa mga pagsulay, ang atong pangalagad, ang atong kinabuhi, maglipay ta diha sa sabakan sa Ginoo. Dili maglipay nga hilabihan katawa og naay may mga pagsulay. Basig ma-misinterpret sa mga tao hinuon na luyo sa pagsulay. Utang ta og naay mamatay mo katawa ka, dili na mao ang ipasabot sa Balaang Kasulatan ni Ginoong Hesus, kundi luyo sa mga pagsulay, mas dako di ay ang purpose sa Ginoo, mo na ang paglipay nato pagkaigsunan, magpabilin ta nga malipayon nga mga lagad diha kaniya. Kay kun moabot na ning mga panahon, niabot na man gyud ang kalisod, usahay dili ta makasabot ni aning kalibutan na, mahal ang palaliton, na mga kamatay, mo naman ning saal, mo nang ilhanan sa Mateo 24, nga na mga kalisod nga moabot, apan makaigsunan haduol na di ay ang pagbalik sa Ginoo. Mga higala, dili na dugay mo balik ang Ginoo. Unay may pagsulay sa atong kinabuhi, maglipay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang purpose sa Ginoo, luyo sa pagsulay, mas dako yang purpose. Lipayon ta niya kay hapit na siya mubalik, mga kaigsunan. Ikaduha nga purpose sa Ginoo, God want to test our faith in various trials. Nganong gialaw sa Ginoo ning mga pagsulay, tungod kay gusto sa Ginoo nga sulayan ang atong pagtuo sa nagkadaiyang nga mga pagsulay sa kinabuhi. Bersikulo 7 magigsunan sa kapitulo 1 sa unang Pedro. Mao gihapon nga kapitulo. Nagaingon diri that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes. Mga kaigsunan, gusto sa Ginoo ang genuine gayud nga klase nga pagtuo. Tiunay nga pagtuo, nga kini nga klase nga pagtuo, mas bililhon pa kaysa bulawan, mga kaigsunan. Nga kini ipaagi sa kalayo. Laliman mo na klase nga pagtuo. Though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Mga kaigsunan, pagkadindot kayo, tambag sa Balaang Kasulatan. Nangingon siya sa Bisaya, aron
ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra mosangpot ngadto sa pagpadayag sa og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Mga kaigsunan, pagkadako sa purpose sa Ginoo, sulayan di ay ang atong pagtuo sa nagadaiyang nga pagsulay niining kalibutan. Gusto sa Ginoo ang tiunay genuine nga klase nga pagtuo. Nga kini nga pagtuo mas bililhon pa kay sa bulawan mga kaigsunan. Mao kining purpose sa Ginoo ni aning kalibutan. Mas dako ang purpose niya kaysa mga pagsulay. Ang pagsulay gitugot niya aron sulayan ang ato ang pagtuo mga kaigsunan kung genuine ba ni or dili mga kaigsunan. Letter A mga kaigsunan, faith that is more precious than gold. Mao kining handong o purpose sa Ginoo nga luyos sa mga nagkadaiyan nga mga pagsulay. Gusto sa Ginoo ang atong pagtuo mas bililhon pa kaysa bulawan. Ang bulawan mga kaigsunan, ayha makita ang bulawan iagi pa nagkalayo. Sa atong kinabuhi iagi pa nagkalayo sa pagsulay. Diyan nato makita sa Ginoo ang tiunay gayud nga pagtuo nga mas bililhon pa sa mga bulawan mga kaigsunan. Letter B nagingon diri, faith that was tested by fire. Mo nang gingon ako mga kaigsunan nga kini nga pagtuo ulayon gayud sa kalayo. Kung nakinumdum mo sa pagtuo ni Shadrach, Meshach, Abednego, grabe ang ilang pagtuo. Giulay pa sila sa kalayo. Gitambog sila sa kalayo ni Nabucodonosor, ang usa ka hari sa Babylonia. O ang ilang pagtuo mo kay igsunan nasulayan na. Nagyagig kalayo, wala gayud sila ni lurang sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Ngayon pagani ni Shadrach, Meshach, Abednego, Senyor Hari, bisag dili miluwason sa among Dios, apan dili gyud mi mo simba sa imong larawan nga gitukod diri. Ingana nga klase nga pagtuo mga kaigsunan. Faith that show His honor and glory. Ini nga pagtuo nga sama ni Shadrach, Meshach, Abednego nga makita unta sa uban mo ni purpose sa Ginoo. Nga kita gisulayan apan ang purpose sa Ginoo mas dako nga kini nga klase nga pagtuo makita unta sa uban. Sama ni Shadrach, Meshach, Abednego nakita ni sa hari nga si Nabucodonosor ang ilang pagtuo mga kaigsunan. Morning makita sa Daniel chapter 3 verse 28, Nebuchadnezzar spoke saying, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Tanawa mga kaigsunan. Nakita sa hari ang ilang pagtuo. So sa atong kinabuhi mga kaigsunan, luyo sa mga various trials sa atong kinabuhi, mapadayag unta nato, mapakita nato ngadto sa uban ang atong pagtuo ug himaya ug dungog diha sa mga katawhan. Mao kini si Shadrach, Meshach, Abednego. Usa ka pamatuod ng ilang pagtuo nakita sa uban dili lang ni Nabucodonosor apan sa uban nga makatawhan sa Babylonia. Ang ilang pagtuo giagig kalayo ug nakita mga kaigsunan ni Nabucodonosor nga ingon din siya bulahan ang Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Pagkanindot sa purpose sa Ginoo, pagkadako sa purpose sa Ginoo, gani sa sugilanon ni Shadrach, Meshach, Abednego bisag si Daniel, sa diha nga nagbarog sila sa ilang pagtuo, nahimo hinuon sila nga bantugan nga leader sa Babylonia. Tanawa mga kaigsunan ang purpose sa Ginoo. Mas dako ang purpose sa Ginoo kaysa mga pagsulay, mga kaigsunan. Ang ikatulo nga purpose sa Ginoo, God's purpose. Number 3, nagingon siya, there is a reward of our faith even in the various trials. Pagkanindot
na ay naghulat ng gasa sa atong pagtuo bisan pa sa mga trials. Mao kini ang purpose sa Ginoo nga sa gikaingon ko na nga maglipay ta og dako kay sa bersikulo 9 ambak ta sa bersikulo 9, receiving the end of your faith, the salvation of your soul. Sa diha nga kita mga kaigsunan magbarug sa pagtuo, ang gasa sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo nga madawat nato kining kaluwasan sa atong kanang. Receiving the end of your faith. Madawat kini kaigsunan sa katapusan sa ato nga pagtuo. Pagkanindot sa purpose sa Ginoo, pagkadako gayud sa purpose sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, sa diha nga may pagsulay sa atong kinabuhi, dili nato kwintahon pila ang pagsulay. Kwintaha ang panalangin sa Ginoo kay mas dako ang panalangin sa Ginoo kaysa mga pagsulay. Munang nay kanta nga gingon, count your many blessing one by one. Sa diha nga makwinta nimo ang mga panalangin, malimtan nimo ang mga pagsulay nga niagi sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Letter A mga kaigsunan, kini nga klaseng nga purpose sa Ginoo, kini nga klaseng reward sa Ginoo, dili nato masaysay kini nga kalipay o puno sa himaya. An expressible joy and full of glory. Sa pagbalik sa Ginoo kining reward sa atong pagtuo, dili nato masaysay, dili nato ma-express ang kalipay makaigsunan kay kini puno sa himaya sa Ginoo sa iyang pagbalik. Muna sa teksto kaganiha gikan sa bersikulo 6 hangtod sa 7 hangtod sa 9 ni ambak kag 9, mga kaigsunan, luyos sa mga pagsulay, gusto sa Ginoo, purpose sa Ginoo nga magmalipayon ta, dakog kalipay gayud, greatly rejoice in a various trials. Nagtuo ko makaigsunan, nagkadaiya tag nga mga pagsulay. Kamo na po may pagsulay, kami nga mga pastor na po may pagsulay. Apan mas dako ang purpose sa Ginoo kaysa pagsulay. Mao kini yung duman ninyo makaigsunan. Mas dako ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi kaysa mga pagsulay. Ug gani sa atong pagtuo, ang purpose sa Ginoo nga kita balikan gayud sa Ginoo. Ug kana dili ma-explain nato. Tanawa lang ninyo ang bersikulo 8 kay gilaktura nato makaigsunan. Diya makita diya dili masaysay nga kalipay, inexpressible joy and full of glory. Letter B makaigsunan, mo ning ginatawag nga eternal life. Kini nga gasa sa atong pagtuo, dili na gid ni masaysay makaigsunan nga kalipay kay makabaton kita og eternal life. Pagkadako sa purpose sa Ginoo. Mga kaigsunan, kini mga pagsulay sa atong kinabuhi, lumalabay lang. Lumalabay lang, mubo ra ni siya nga panahon. Ang dako nga purpose sa Ginoo, kining kinabuhi nga walay katapusan. Nga didtuon niya sa langit, wala nay mga pagsulay. Mga kaigsunan, anakoy nahibalag na atong igsuon. Sa iya nga pagsulay, nakaingon siya grabe. Naoperahan ang iyang asawa, ang heart makaigsunan, kaduhag, operahan. Apan, luyo ni ana, grabe ang panalangin sa Ginoo. Bisan sa ilang mga salapi, i-providean sila sa Ginoo. O gani, kung ihapon nila ang panalangin kaysa mga pagsulay, mas dako gayud ang panalangin sa Ginoo. Mao po na sa akong amigo mga kaigsunan, nga grabe nga among ampo, na dili maputol ang iyang tiil ng isa. Ako ba na ko nga pastor? Apan, grabe nga among pag-ampo. Og sa tubag sa Ginoo wala ra ginaputol mga kaigsunan. Apan gikwinta niyang panalangin sa Ginoo gikan kaniadto, mas dako pa di ay ang panalangin kaysa mga pagsulay. Bisan sa akong kinabuhi mga kaigsunan, akong gilantaw ang akong mga gigikanan. Itanaw nako mga kaigsunan, mas grabe ang
panalangin kaysa mga pagsulay. Ang purpose sa Ginoo kanato nga dili gid mo maghimo kita kalipay, dako nga kalipay luyo sa mga pagsulay. Nagaingon ang Isaias 48 versikulo 10, "Behold, I have refined you, but not as a silver. I have tested you in the furnace of affliction." Mga kaigsunan, kita, ingon sa Balang Kasulatan, gi-refine kita. Dili sa mga silver o mga butang, mga kaigsunan nga bilinhon nga butang. Apan gisulayan kita diha sa kalayo sa kasakit. Laliman na kasakit. Gisulayan kita sa kasakit sama ni Sadrak, Misak, ug Abednego. Behold, wala kita gi-refine mga kaigsunan. Not a silver, but furnace of affliction. Kasakit. Kung ikaw makabaton og kasakit, nga imong natagamtaman, ikaw gisulayan sa Ginoo. Apan ang pagsulay sa Ginoo, mas dako ang pagsulay, mas dako ang panalangin kaysa pagsulay. Mo nang title na to ganiya, ang purpose sa Ginoo mas dako kaysa pagsulay, mga kaigsunan. So atong i-recap ang ato ang pagtuon karon. Number 1, mga kaigsunan, God's purpose. Number 1, greatly rejoice in various trials. Kini nga punto kaigsunan naa gyud sa atong mga teksto. Sa diha nga manay mga nagkadaiya nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang purpose sa Ginoo, magalipay ka lang ang dako. Kay kining mga butang lumalabay ra ni siya. So diri nato nakita nga mas dako ang purpose sa Ginoo kaysa mga pagsulay. Number 2, God's purpose. Number 2, God wants to test our faith in various trials. Pinaagi sa mga pagsulay, gustos Ginoo nga sulayan ang atong pagtuo. Kung asa gitaman ang atong pagtuo, mo kanang iyang purpose mga kaigsunan. Nga kining mga pagsulay, ang purpose sa Ginoo mas dako kay ngano man gisulayan sa Ginoo ang atong pagtuo luyo sa mga nagkadaiyang kaguliyang ni aning kalibutan. Mga kaigsunan, kung ikaw nasulayan, una-una, mas dako ang purpose sa Ginoo kaysa imong nga pagsulay. Number 3, mga kaigsunan, God's purpose. There is a reward of our faith even in the various trials. Ang reward sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod sa atong pagtuo, bisan sa mga pagsulay, daghan kayo iyang reward sa gisutan to ini. Nay langit nga atong matagamtaman. Kalipay nga wala nay pagkatapos mga kaigsunan. Pagganindot sa purpose Ginoo. Muna mga kaigsunan, ako'y bilin nga storya kaninyo sa akong suod nga higala. Sa diha sa iyang pagpanginabuhi, grabe ang iyang pagsulay sa kinabuhi. Sa diha nga naminyo siya mahilabihan nga mga pagsulay. Hapit sila nagbulag sing asawa, ang iyang mga anak grabe kabadlungon. Apan anak kanindot lang kay wala gid siya nagbuhi sa Ginoo. Sa diha nga niabot na ang panahon nga nagmaayo na iyang panimalay, wala na away, ang iyang kabataan nakahuman ang pag-eskwela, tulo ka buok mga anak. Ang anak na mga engineer ang isa, ang usa doktor ng isa, ang usa naka-abroad, kay nurse man dito sa abroad. Sa diha nga namalandong siya mga kaigsunan, iyang gisulayan og sulat ang mga pagsulay. Gikugihan giniya ang pagsulay gikan sa iyang pagkatawo na nagabisyo siya, nawala siya sa pagpangalagad, nakasawa siya, ug hapit sila nagbulag, ang iyang manak badlungon kayo. Gitiknot na niya mga kaigsunan, gihaguan gayud niya og tiknot o gisulat. Mura gidayari ba? Human sa pagsulat niya sa mga pagsulay, gisulat na pud niya ang purpose or panalangin sa Ginoong katuyuan sa Ginoo kaniya. Kwenta niya nga nakahuman ang iyang anak, tulo ka anak,
Take note po niya ang iyang pamilya, grabe na ka mag-iampuon, mangalagad na sa Ginoo, wala na sila away sa iyang asawa, o ang iyang mga anak, sige na siya padalaan, dato na ano yung mga trabaho. I-compare niya ang iyang pintadang kay Sunan. Dito niya na-conclude mga igsoon, mas dako ang panalangin sa Ginoo kaysa pagsulay. Mas dako ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi kaysa mga pagsulay. Busa mga kaigsunan. Balikon po. Ningon sa balaan kasulatan sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6. Kini igakalipay ninyog dako, bisan tuod nga karon inyong pagantuson sa makadiyot ang nagkalinglaing mga pagsulay. Mga pagantos, pagsulay, makadiyot ra kaigsunan. Ang purpose sa Ginoo mas dako kaysa pagsulay kanino siya. Greatly rejoice sa kwan pa sa English, greatly rejoice ug sabi siya igakalipay ninyo dako kining mga butana. Busa mga kaigsunan, nagaingon ang Santiago or James chapter 1 verse 2 and 3, nagaingon siya, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Tanawa ha? Nagaingon si Santiago, mga igsoon, ihapan ninyo ang tanan nga kalipay mo, itong giingon ako sa kong amigo. Ihapan ninyo all joy, nagaingon siya. You fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, mga kaigsunan. Atong ibaluan, mga kaigsunan, na kita gisulayan sa atong pagtuo di ay aron kini mulambo sa pagka inantuson o pagka mapailumo. Count it all joy, mas daghan ang kalipay kaysa mga pagsulay. Busa mga kaigsunan, karon nga adlaw ni papulay ato nang natuki, God's purpose is greater than pain and problem. Or in various trials, God wants to test our faith in Him. Ang purpose sa Ginoo kaigsunan mas dako kaysa mga kasakit, mga pagsulay, mga problema, nagkadaiyang mga trials. Ang handom lang sa Ginoo nga sulayan ang atong pagtuo diha kaniya. Nakoy ibilin nga quotation kaninyo na kamo na lang mamalandong mga kaigsunan. Nagaingon diri, without pain, without sacrifice, we would have nothing. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ni aning adlaw nga ipapahulay. Magampot ha? O Diyos nga balaan, pagkadako di ay sa purpose kay sa mga pagsulay. Busa, salamat Ginoo among gikwinta. Mas daghan di ay ang kalipay kay sa mga pagsulay. Salamat Ginoo nga wala kami nimo gibiyaan. Kining mga pagsulay ni aning kalibutan na sa among kinabuhi, hamubo ra di ay ni Ginoo. Mas dako di ay ang kalipay ni ani. Busa handom namo Ginoo, luyo sa mga pagsulay, magabarog kami nga may sugon diya kanimo o panalangini ang mga viewers Ginoo. Daghan usab silang mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan salamat niyaning mga pulong, mas dako ang imong katuyuan kaysa mga pagsulay. Salamat sa imong kaayo o kapasayloan sa mong mga kalapasan sa ngalan Jesus nga manluluwas. Amen. So mga kaigsunan, salamat. O nahinaot ko, sunod na po nga adlaw nga Sabado, mayang lawas. Mayo ang ato ang mga kwan sa internet. I hope na magkita na po ta sa adlaw nga Sabado. Kung ako magaingon, happy Sabat o magkita ta sunod na adlaw nga ipapahulay.